Muli magandang araw, ito po ang Paras kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama natin si Sec Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga mahal na mga kababayan na taghirap ngayon. Pati yung Fitch rating ay binring down na rin yung ating rating, paring Eli. Masama na daw yung ekonomiya natin. Masamang balita yan pag sa Fitch rating kasi pag-aaralan ko yan. Ibig sabihin, kapag mangungutang tayo, mataas ng interes. Oo. So, lugi tayo. At saka yung sa mga bond daw. Hindi bibilin yung bond natin. Kulela tayo sa mga, kung sa bond market, iiwasan yung sa atin compared doon sa mga magaganda ang rating. So, malaki ang dagok sa atin yan kasi kung nangangailangan tayo ng pera, paano ka mag-fundraising kung walang gustong bumili? O kaya kung utang naman, mataas ang interes. Mataas ang interes. So, talagang sumama ang ating ekonomiya. Magmula nung sumampa ito si Marcos dito sa pagkapangulo ng ating bansa. Now, tulad ni itong expose ni Martin Romualdez, although hindi niya pinpoint si Marcos Jr., pero the fact na minention niya yung executive department, na yun ang may last say as far as kung walang aksyon ang sinasabi ni Martin Romualdez, walang aksyon ang executive department, walang mangyayari na corruption. Kasi silang naglalabas ng pera. Silang nagre-release through the budget. Maski ano pang gagawin ng House, maski anong gagawin ng Senate, mga anong insertions, pagka hindi, halimbawa, kung matino itong Pangulo, hindi mastermind, allegedly nitong corruption, haharangin niya yung mga kabulastugan na ginagawa ng House at saka sa Senate dahil nagtuturuan si Escudero at si Romualdez. Pagdating kay Marcos, halimbawa, matino si Marcos, hindi niya ni-release. Or binito niya, paring Eli. Di walang mangyayari. Pero sabi ni Romualdez, huwag niyo akong paandaran na ako ang mastermind. Ang dami kong alam, Marcos. Hindi lang muna kita ituturo ngayon, pero sooner or later, ngayon na ginipit niyo ako, magkabistuhan na tayo. Yun ang sinasabi ni Romualdez. Ngayon, biglang nag-react kaagad ang ating Kuratong Baleling Senator. Ito ang sinasabi ni Kuratong Baleling tungkol dyan sa issue na ang Executive Department ang may kagagawan dito sa Kabulastugan. Ito. Kung sa kanya, Kay PBBM daw. pupuntang ebidensya, wala tayong magagawa. Kung aabot sa kanya. Kung aabot sa kanya, wala tayong magagawa. So, ngayon, gaano katotoo yung pinagdadaldal mo, Kuratong Senator? Yung nakalagtad na nga na amin na pangandaman, Bersamin, Jojo Cadiz, o kung iba-iba, ikaw na mismo, nag-react. Itong si Kuratong Baleling Senator, paring Eli, di ba? Nung unang statement ni Saldico na nag-insert si Marcos ng 100 billion at kinausap daw siya ni Pangandaman at ni Adrian Bersamin, ang reaksyon kaagad ni Ping Lacson, ay hindi totoo yan si Marcos. Si Pangandaman at saka si Bersamin, baka ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Pero hanggang ngayon, wala kang iniimbestigahan na Mr. Kuratong Baleling. Ngayon, nagdadaldal ka na naman na imbestigahan mo. Paring Eli, ano masasabi mo dyan kay paring Kuratong Baleling Senator? Pero sana magkatotoo kasi narinig ko na yan narinig na natin na lahat nung kanyang pag-upo bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, yan agad narinig natin kung saan ang ebidensya dalhin, dun siya. Pero nung dumadami na ang ebidensya para dalhin siya, hininto ang hearing. Nahinto. I-evade. Ngayon, porque yun ang issue ngayon, sasabihin niya, kung darating yung ebidensya tungkol kay
bangag, wala tayong magagawa, iimbestigahan daw. I challenge you now. Ha? Imbestigahan mo na. Ha? Kasi patatawag daw si dating Speaker Martin Romualdez. Papatawag daw. Tingnan natin. Pati yung kung, 18 18 soldiers. Tingnan natin. Kung gaano katotoo. Sinabi nga ni ng isang senador, hindi ko na maalala kung sino nagsabi na, bakit ka labas ng partial? Bakit hindi mo muna ituloy at Si Marcoleta ang sabi niya. ibubuo mo Senator Marcoleta. yung buong picture at ipasok mo itong mga kailangan imbestigahan. Di ba? So, yun po ang mga panggugulo nitong si Corazon Baliling, senador, mga kababayan. Pero dati naman naniniwala tayo sa kanya. Pero alam mo, hindi natin alam kung anong nangyari doon sa eleksyon kasi nung naglabas ngayon si Erice at saka si Tinio ng conversation ni Bersamin at ni Marcos tungkol sa 8 billion na kickback, maraming pera ang napunta sa mga kandidato. Hindi natin alam ang tanong natin magkano ba ang natanggap ng mga kandidato doon sa 8 billion kickback na pinag-usapan ni Bersamin at ni Marcos. Ikaw ba, sir, ay malaki-laki ba kaya ang natanggap? Kaya ayaw mong suwayin ang iyong amo? Nagtatanong lang, paring Eli. Di ba? Nagtatanong Pero lang. sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. Benefit of the doubt. Tingnan natin. Sige, kailan ka mag-iimbestiga, Corazon Baliling, senador? Ha? Okay. Ito naman, tungkol sa eleksyon. Very clear naman, bukas yata yung last hearing ng Committee on Justice, no? At whatever they will do, sinabi ko na nga, whatever you will do, whatever you will say, however you bend the law, sooner or later, you will have to establish probable cause at magkabotohan. Kung makuha man nyo ang boto dyan sa plenary, 107 members, ika nga, ang boboto at ipapadala sa Senado, then the ball game is over. Why is it over? Kasi wala kayong 16 votes. No matter what you will do, Sara will be acquitted and Sara will run for the presidency in 2028. Pero ngayon, pinag-usapan na kung sino yung mga may interest na tumakbo. O ito, dito sa isang interview, itong ambisyoso na wala namang saysay ito nagdadaldal parate, pero pag kinonfront, nagdi-deny na may sinasabing ganyan. Itong tao na ito, itong DILG secretary, pakinggan natin kung anong pinagsasabi. Being president is everyone's dream, but I don't know if the people are ready for me or if I know I'm ready for the job, but I don't know. If you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not the best person. So Front triangle, remember that. front triangle. They still Secretary, because takbo they kayo. need to eat. Secretary, Yes. Secretary, takbo kayo for president, tapos tatakbo rin ako. Tapos magharap tayo sa presidential debate. Sige, gusto ko yun, ha? Gusto ko Kaya yun. maganda yan, ha? Oh, heckler's Takbo ka, ano yun? takbo ko, presidential Heckler's debate dream. tayo. Heckler's dream yun. Tapos patakbuhin din natin si Kwa, patakbuhin din natin si Harry Roque. Ayun, Tatlo isa pa tayo yun. mag-debate ron. Oo. Talk about the political circus. Yan. Nakakatawa yan, ha? Hindi ka naman natatawa. Tipid talaga tumawa to, no? Tipid. Tingnan mo itong si Boy Tartar. Gusto din raw siyang tumakbo para makipag-debate.
Alam mo paring Eli, ano bang meaning nung bigla siyang sumabat at ano? Gusto lang niya ipakita na magaling siya, talino siya kasi tatakbo lang daw siya pagkapangulo para lang makipagdebate. Ikaw, Boy Tartar, the face that only a mother, that the face that even a mother cannot love. Dahil sa pagmumukha mo, baka i-disqualify ka na kaagad ng COMELEC. Pag tumakbo kang presidente. Sa mga gun running mo at saka sa namimili ka ng fake DVD, walang boboto sa'yo. At pinagyayabang mo makipag-debate kay John Vic, maski mababa ang ang nasa utak niyan. Ikaw, nasa paa yung utak mo kaysa kay John Vic. Kaya wala kang karapatan na makipag-debate, paring Eli. Pero nasimplihan siya. Mm. O sige, debate tayo para sa political circus. Para sa political circus. Di ba nabilata siya ng pailalim eh, hindi niya napansin. Nabiro siya ni John Vic na political circus pagkakasama ka. Siyempre. Kasi your face is something that can be found in a circus. Oo. Or in a zoo. Perhaps. Mr. Llamas. Ganun lang ka babaw ang tingin ko sa'yo. Dahil hindi ka nahihiya, ikot ka ng ikot sa mga pa-interview. But you're not talking sense. Tapos ngayon, magpipresenta ka na tumakbong presidente, hindi ka ba nahihiya? Sa pagmumukha mo lang, baka 3 lang kayong boboto. Of course, yung Hontiveros boboto sa'yo. Yun lang masasabi ko sa'yo, Mr. Llamas. Okay. So, ito, isa pang presidentiable o sinasabi nito, pero mukhang sinisiraan na nila si Bam Aquino. Itong mga Barry Gutierrez at saka ito si tao ito ni Jemmy. Pero hindi ko alam kung ano nang utak nito si Nani Braganza. Pakinggan natin, paring Eli. Boss, bulong lang natin sa ating dalawa. Do you think si Bam is a secret DDS supporter? No, kasi it's coming out. It's coming out in video. Hindi naman. Hindi, Di ba? yeah. Hindi naman. Pero, di ba, sabi nga nila, di ba, sa politics, wala namang permanent friends eh. Only permanent interests. di ba? Interest. Totoo. Biro mo, itong mga pinklawan, tinataboy nila si Bam Aquino dahil gusto nila yung Lenny. Pero pare, kaibigan mo, best friend mo si Lenny. Sinasabihan ka na hindi talaga tatakbo, di ba? Kaya nga si Trillanes In-endorse na niya yung isang babae na napakababaw sa ratings. Mas mataas si Bam Aquino doon. Alam mo, pinagtataboy niyo si Bam Aquino. Kasi si Bam Aquino hindi palaban, hindi naninira, at may dignidad, at may pedigree. Galing sa pamilya ng mga Aquinos. Sa kakatulak nyo, palabas kay Bam Aquino, baka mamaya maging vice president pa ni VP Sara ito. Dahil kung tutuusin mo, kung lumabas yan si Bam Aquino dyan sa pagkapinklawan at pagkadilawan dahil pinagtataboy nyo, mayroong common denominator si Vice President Sara at saka si Bam Aquino. Yung pamilya ni Bam Aquino, yung kanyang tiyuhin, ay biniktima ng tatay ni Bongbong Marcos. Pinakulong. At hindi natin alam kung pinapatay ba siya doon sa tarmac ng Marcos administration. So, nilait, pinagtaboy ang mga Aquinos ng mga Marcos. Ito naman, kay VP Sara, mga kababayan, si Duterte, ang ating mahal na Pangulo, ay pinagtaboy parang hindi Pilipino. Kinidnap at masahol na pinadala sa Hague para magdusa doon. So, there is a parallelism
O, pagka kalahati ng yelo sasama kay Bam Aquino at magsanib dito sa ito yung ako haka-haka ko lang ito. I'm just toying with the idea dahil pinagtataboy nila ang isang stalwart na napaka malakas din yan. Biro mo, kulelat sa survey, naging number 3 sa Nung 2025 elections. 2025 election. So, there is a potential. I'm not saying, because at the end of the day, ang choice ng mga kandidato will always remain with our mahal na vice presidente. Pero, talking about political sense, I've been in politics for the last 35 years. Marunong tayong tumingin kung anong tama. Araw ka bumasa. Marunong tayong bumasa tungkol sa politika. Pagka nagsanib yan dalawa, game over. Ang tingin ko. Kasi mabubulabog. Mabubulabog ang mga Pinklawan at Tilawan. At lalo na itong si Marcos, who will be a kiss of death. His endorsement is a kiss of death. Yun lang po ang paningin ko. This is my personal thinking, mga kababayan. Paring Eli, what do you think of what I said? Okay, so dito ho mga kababayan ay talagang ibig sabihin napakahina ng oposisyon. No? Ito sumasalamin lang sa ganyan. Kasi noong una ay kung umatras o umayaw itong si dating BP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, kung sana wala na silang ibang mapili. Kung Wala na. Pwede Bam Aquino, Rizal Tibera. So, namimili sila. So, ito ay sa akin tingin senyalis ng mukhang mahina yung kandidato. Wala pang ipantatapat kay At BP Sara. naawa ako kay Hontiveros. Kasi, she's trying so hard. Paikot-ikot, punta pa sa mga ibang countries to sell herself. By just one act, puta, pare, wala na yung kanyang lahat na aspiration. Hinilas ka pababa ni Trillanes. By Trillanes endorsing her, she has lost so many voters. Nabawasan na. Nabawas. Huwag ka pumayag na i-endorse si Trilling. Huwag mong tanggapin dahil kiss of death din sa iyo yan, Madam Hontiveros. Kung yan ang nasa paligid mo, isusuka ka ng marami mong supporters at maraming naniniwala sa iyo. Well, I'm sorry, he already did it. Ang daming nawala sa iyo. 2% ka lang, baka negative 3 ka na ngayon. Dahil ka in-endorse ni Trillanes. Yun lang po ang paningin ko, mga kababayan. Okay, so abangan ho natin at yung mga susunod na kabanata rito. Pero panghuli, Sec Jing, ay mukhang malabo ang one-on-one, no? Malabo. Mukhang magiging 3 mula sa administrasyon, kay BP Sara at yung sinasabing oposisyon. Mayroon nga ngayong usap-usapan, mukhang nag-aambisyon na naman uli itong mayor ng Maynila. Si Yorme. Panay sip-sip sa puwet ni Marcos. Unnecessary naman yung kanyang mga statements, pero masyadong going out of his way to lick the ass of Marcos Jr. So, gusto sigurong bumalik ito. Pero nangako naman siya sa Luzon ng Maynila eh. Siguro maaari bilang mayor. Nangako din siya noon eh. Pero ngayon, bilang mayor siguro dahil sa sakop niyang Malacanang, kailangan makisama rin. Dahil sa bilang local chief executive sa chief executive. Pero I would be surprised if Tingnan natin. if he will run, and now that may friendships na sila ni Makoy B. Pero kung matatandaan mo, baka kung hindi mag-rating ito si Remulla dahil napaka mababaw ang tingin sa tao diyan. Si Yorme baka makikiusap din kay Marcos na, boss, ako na lang piliin. pero tingin ko baka hindi naman kasi mismong si BP Sara
ikinampanya sa San Lucio de Manila no 2025 elections eh. Ah, Di ba? Well, Binabaan talaga ni VP Sara at marami siyang mga oh, kalyado pero na bumaliktad na kagad. Ay, Well, siguro, abangan natin. Abangan natin. Mayroong Yorme. Hmm. Hindi natin alam kung ito si Hontiveros. Hmm. Balay natin kung ito si Romualdez. Ako, tingin ko, hindi pa rin nila ma-set aside si Martin Romualdez. What if, ito tingin ko kay Martin, what if ituturo niya si Marcos and he will try to vindicate himself? Ako, as a lawyer, tingin ko, if he will point Marcos as the culprit at inutusan lang siya, at yung mga pera na sinasabi ni Saldico tinanggap, sasabihin ni Martin, ay, kinuha niya lahat eh. If he will be able to vindicate himself, and maybe he can try as a witness under the witness protection program, not being the most guilty, you'll never know. Certain fortunes turn around, paring Eli. We're not saying na mananalo siya if he will run, kasi Inday Sara na talaga yung sigurado dyan. But Pwedeng tumakbo siya you para can never prevent, di ba? Pero- He has the resources. Bata niya si George Garcia. We'll never know, di ba? pwede rin tumakbo siya para bawas boto sa kandidato ng administrasyon. Pwede niya sirain. Di ba? Parang paninira na lang. Kasi galit siya dito sa... ngayon siya, nilalaglag na siya. Can you imagine, galing pa sa kanyang... alam mo, sa aming fraternity, with due respect, yung si... Sorry sa mga branch ko, but I have to say this. Ito si Boying Rimulya, mayroon kaming tinatawag na illustrious fellow. Hmm. Ito si Boying, ang illustrious fellow, anak niya si Martin Romualdez. I know their friendship. So, I don't know where Boying is coming from. Maybe, as he said, he wants to prove himself na he's for the people. Well, I give him, such consideration. But pwede rin, yung loyalty niya is no longer with Romualdez, is now with Marcos Jr. Kung anong iutos ni Marcos, yariin mo si Romualdez, yariin nila. Lalo na ngayon, pati yung Mr. Former Speaker, Martin, hindi mo ba nahalata, pati yung assets mo, gusto nang ipaprease ni Marcos? There's now a request from the Court of Appeals, paring Eli. Is this for real? Well, I've talked to some people who are very close to the Speaker. They're saying this is for real. Kailan ka pa magsasabi ng totoo na hindi ikaw ang mastermind kung mayroon pang nakakataas sa iyo ang mastermind? Ayun, Kailan mo gagawin yan? Baka it's too late, Mr. Speaker. As a friend, kumpare, even if we have different persuasions, because I am a very loyal friend of Digong Duterte, I was his worker, I was an employer, nandito ako, nandiyan ka. Baka mamaya, later on, maging DDS ka pa. Okay. Okay. Okay, huwag po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paraos at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat.